Hello guys! Magandang araw. Tara, recess na. Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Ang ating food for the soul sa araw na ito ay ating mababasa mula sa Matthew chapter 4, verse 4. But he answered and said, "It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." Mayroong isang school sa ibang bansa na nagsagawa ng burger competition at ito ay bahagi ng kanilang youth ministry. Ang youth group na ito ay may bilang na 600 and more. Diba? Madami ang dumalo, marami ang nakilahok. Bago ang competition proper, ang unang ginawa ng youth ministry group na ito ay ang magbahagi, no? Magbahagi ng salita ng Diyos. At sa biyaya ng ating Panginoong Diyos, more than 200 young people received Christ. Nakita natin dito na nagamit ang competition o ang gawain ito ng youth ministry para ma-share ang salita ng ating Panginoon sa mga kabataan. At sila ay hindi nabigo. Diba? Maraming kabataan ang tumanggap at nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Ang pagkain pisikal ay napakahalaga sa ating everyday life. Tunay naman. Ang mga kabataan nga ngayon ay may pa-milk tea pa. Diba? May coffee. Diba? Maraming gusto ngayong kinakain ang mga kabataan. But for Jesus, He said, we could not live by bread alone. Hindi lang tayo sa tinapay, 'di ba, mabubuhay. We could not live by rice alone, or only rice alone, or big burger alone. Of course not. 'Di ba? Hindi tayo mabubuhay sa mga ganitong bagay lamang. Sapagkat ito ay temporary. Ito ay physical na pagkain na kung saan ay natutunaw din at magugutom tayong muli. Of course not. Because we needed a strong spiritual diet. We need a strong spiritual diet, and that is the Word of God. Ang salita ng Panginoon, 'di ba? Ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos na nagpapalakas sa ating buhay espiritual. Importante na mahubog at lumago ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mabuting appetite, 'di ba? Mabuting appetite natin sa salita ng Diyos. Inaasam natin ito, hinahanap natin ito. Every day, every time, ang laging maging cravings natin ay ang salita ng ating Panginoong Diyos. Tulad ng Bible verse natin ngayon, Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. And this is a declaration, this is a proclamation, this is a hope. Diba? This is a promise, and this is a blessing. Hindi lamang nakatuon sa physical aspect, but also to the spiritual aspect. Ikaw mismo, ang buhay mo ay maging blessing. Ikaw mismo at ang buhay mo ay maging instrumento ng kalakasan para sa iba dahil sa biyaya ng salita ng Diyos na nahahayag sa pamamagitan mo. Word that comes from the Lord. Word that comes from the Lord's mouth ay nangungusap sa iyo. At ito ay nagiging blessing sa iba. Kaya young people, as you continue to work your way through your daily devotion, your hunger for Christ will continue to grow and grow and grow. Diba? Sa patuloy nating pagtsatsaga, sa patuloy nating ginagawa na pagsasaliksik
pagnanais sa salita ng Diyos. Tayo ay nagugutom, tayo ay nauuhaw sa salita ng Panginoon, tayo ay uhaw kay Kristo, patuloy tayong lalago. Kaya young people, keep on reading and reflecting on the Word of God. Keep on reading and reflecting on the Word of God. Dahil ang Diyos ay nangungusap sa buhay mo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Tayo'y manalangin. Amang banal dakila sa lahat, salamat po sa pagkain espiritual na ibinibigay mo sa amin, ang iyong salita na punong-puno ng pangako, ang iyong salita na nagbibigay lakas, inspirasyon, gabay sa aming bilang mga mananampalataya at nagiging instrumento upang ang iba ay makakilala sa inyo. Nawa ang mga kabataang ito ay patuloy na lumalim sa kanilang pananampalataya, sa kanilang buhay, sa kanilang relasyon sa inyo sa pamamagitan ng patuloy na pagsasaliksik, patuloy na pagbubulay-bulay, patuloy na pag-crave, patuloy na maging uhaw at gutom sa iyong mga salita. At sila ay patuloy na lumalim sa buhay espiritual na kung saan, Panginoon, ang pundasyon ay ikaw lamang. Kaya't pagpalain niyo po ang mga kabataan sa kanilang pang-araw-araw na buhay, sa lahat ng kanilang mga plano, sa lahat ng kanilang mga naisin. Sila mga kabataan na nagsisipag-aral o nagsisipag-trabaho, ipagkaloob mo po ang kalakasan, patnubay, at inspirasyon na nagmumula sa inyo. Na nawa sila ay patuloy na mahamon, patuloy na ma-encourage, patuloy na ma-empower upang makasunod sa kalooban mo. Speak to them. Speak to young people. Use them and make them an instrument for the others na makakilala din sa inyo. Kaya't Panginoon, kami ay patuloy na dumudulog at nananalig sa inyong kilos, sa inyong kapangyarihan, sa inyong kamanghamanghang gawa. Na pagpapalain niyo po ang mga kabataang ito sa kanilang buhay, sa kanilang pag-aaral, pagtatrabaho, at pagpapalain mo sila sa kanilang paglilingkod sa inyo. Kaya't kami ay nagtitiwala na hindi mo kami bibiguin, kami ay nagtitiwala na ang mga kabataang ito ay inyong pagpapalain. Ito po ang aming panalangin, pagsamo at pagtitiwala sa inyo, pagpupuri at pagbibigay parangal sa inyong dakilang pangalan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So young people, nawa ay naging blessing sa inyo ang devotion natin ngayon. Sama-sama tayo every Friday afternoon na mag-recess. God bless everyone! Kabataan, si Jesus